Maraming klase at mga kwento ng kalayaan ang nakikita at naririnig natin araw-araw. May mga tao na gustong makalaya sa mapait na nakaraan. May mga taong nakakulong na gustong makalaya para makapagbagong buhay. May mga taong gustong makalaya sa mapangabusong asawa para lumigaya, at may mga taong na gusto lang laging malaya at makita ang mundo. Ang tunay na kalayaan ay ang mabuhay ng walang takot at alinlangan. Ang magkaroon ng bukas na isipan at sariling pagpapasya. Ang makapagdesisyon ng naaayon sa sariling puso. Ang magkaroon ng paninindigan, dignidad sa lahat ng oras at pagkakataon. Ang mabuhay ng puno ng pag-asa. Ang sumandig hindi sa sarili kundi sa may kapal. Tayo ang magdidesisyon kung gusto nating maging malaya. Bata pa lang ako, alam ko na talaga na iba ako. Naiinggit ako sa kapatid ko kapag inaayusan siya ni mami. Gusto kong sumali, gusto kong pakialamanan, pero baka magalit si daddy. Marami ako naging kaibigan at good thing tanggap nila ako. Doon ko rin nakilala si Jovan, yung first boyfriend ko. He was very supportive to me, and he would encourage me to be myself, and sasabihin niya sa family ko at sabihin sa family ko kung ano talaga ako. Umabot ng college ang pagtatago ko. May times na sinasama pa ako nila daddy na uminom, pumunta sa mga nightclubs. Minsan ayoko na umuwi sa bahay. One time, nag-dinner kami. Naglakas ako ng loob. Sinabi ko na bakla ako. I saw the look in their eyes, and alam kong nagulat silang lahat, lalo na si daddy. Lumapit sa akin ang mom ko, and tiyakap niya ako. Sabi niya sa akin, tanggap niya ako kahit ano pa man ako. Sumunod yung mga kapatid ko, and lastly, my dad. He didn't say anything at the moment, but he hugged me, pak, ganun. Melvin and I were blackmates in college, and we just clicked the moment we met. Parati kami magkasama sa mga organizations, study groups, and even sa mga events sa school. He was such a sweet guy, and most of my friends like him. Parati rin kaming magka-group, even sa mga projects. Masaya pa noon, we would hang out after school. Magaan yung loob ko sa kanya. So in a matter of months, naging kami. Was a wonderful boyfriend to me, not until we became comfortable around each other. And that's the time we started to become hurtful. Noong una, puro arguments lang talaga. Tapos naging verbal abuse na. He would call me names every time na mag-away kami. He tried to control me. Ano ba naman yan, baby girl? Bakit ka naka-short? Pupunta tayo ng mall. Maraming tao dun. Tapos, hindi ka naman long-legged, may peklat ka pa, nakakahiya. Magpalit ka nga ngayon, sige na. Naalala ko, yung unang beses na tinulak niya ako ay nahulog ako sa ground. God, I feel so numb. Parang hindi ako makapaniwala na ginawa niya sa akin yun. My friends and family noticed that I was not happy anymore. Inausap nila ako, but I told him that I love Melvin. I loved him. I loved the person he used to be. We had a first anniversary last year. Pero, hindi pa rin siya nagbabago hanggang sa nawala na yung self-esteem ko. Minsan, inisip ko nga kung tama pa ba yung ginagawa niya. Tinatanong ko yung sarili ko kung mahal niya ba talaga ako. I thought about it so many times, and have so many realizations. So I decided to talk to him once and for all. Sinabi niya sa akin magbabago na siya, pero ilang beses niya sinabi sa akin yun. Parang tama na. I realized my worth and decided to end the relationship. Ayoko na, Melvin. Tapusin na natin to. Ayoko na. Baby girl, please, no! Pagod na ako sa kanila, nakasasakal na ako sa'yo. Huwag mo nating tapusin to, please! Pinagbabawalan mo pagkain ko, kahit kaibigan ko. I'm so sorry, no, I'm baby so girl. tired. Let me go. Please! Hindi ko na kaya to. Please, let me go. Sorry!
Nagkakilala kami sa bus station. Pinakalala sa akin ng kaibigan ko, si Jason. Mukha naman siyang mabait sa unang tingin ko and wala naman akong pakialam sa kanya dati until maging close kami. Masaya siya kasama, masarap kausap, charming, may sense of humor, magaling sumayaw, maporma, matalino. Sometimes we would go out for coffee, manood ng sine, or mag-out-of-town trips. And until di ko na namalayan na ang dami na pala namin na pagdaanan. Na-share ko na halos sa kanya yung buhay ko. Hanggang isang araw na-realize ko na siya na yung taong nagpapasaya sa akin. Yung taong iniisip ko pagkagising ko sa umaga. Yung taong kumukumpleto ng araw ko. Yun lang talaga minsan. Hindi sinasadya, pero mapaglaro ang tadhana. Wrong timing eh, hindi siya pwede. No matter how compatible we are, he's committed to someone else. Di naman namin napag-usapan kung ano kami. Basta magkaibigan kami. Masaya lang. Ganun. Nung time na naramdaman kong in love na ako sa kanya, doon na ako natakot. Itatry ko ba? Sasabihin ko bang mahal ko siya? May nararamdaman kaya siya para sa akin? Nauna yung takot eh. Pero sinubukan ko pa rin. Inaya ko siyang mag-coffee one time. Kulitan, as usual, tawanan. And then, I suddenly dropped the L word. So, ano mang meron? Wala nga lang. Oh, may pasalubong pala ako sa'yo. Ano yan? Buksan mo na lang. Thank you. Ang sweet mo. I love you. Sorry. I love you too, first. Hindi ko alam kung matutuwa ako or hindi. Pero at the end of the day, may girlfriend pa rin siya. And no matter what I do, no matter how I feel, mahal man niya ako or hindi, alam kong hindi ako yung pipiliin niya. Naiintindihan ko naman. I just want to be brave for once and take the risk. Di na kami naging tulad nung dati after nun. Pero masaya pa rin ako and nagawa kong maging matapang. Kailangan kong palayain yung sarili ko. Kasi yun yung tama. And yun yung makakabuti sa kanya. Minsan, kailangan lang natin maging matapang. Either it will work or it won't. Ganun talaga yung buhay eh. Papsi, anong oras kayong dadating yung mga anak natin? Hindi ko alam pero andyan naman ang kapag at inaasahan natin sila. Okay, sige, kayo na lang natin sila. Sige. Happy anniversary! Kasabay pa tayo. Mom! Hi! Hi! Awang ka ng Diyos. Magmano ko sa Hi! Galing ko siyang school, Mom. Sorry. nga ngayon kompleto na tayo, pwede tayo magsimula. Let us pray.